Pa ang sikreto ng pagnanalangin na effective? Yung matatanggap mo talaga ang iyong hinihiling, hinihingi, inaasam. Paano nga ba talaga manalangin according to Jesus? Ang pamagat ng ating pag-aaral, ask, seek, knock, till you get it. Humingi, maghanap, kumatok, hanggang matanggap ang hinihingi. Luke 11, 1-13, minsan nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. So as we can see, Jesus obviously prays alone and silently. That's why he had to be asked how to pray. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang inyong pangalan. Dumating nawa ang inyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso. Nang kahulugan lang, the letters, the words of prayer, and this is also the spirit of prayer. Yung itinuro ni Jesus sa panalangin, kung uungkatin mo, bibigkasin as is, yun yung words. Pero mahalaga rin yung maintindihan natin yung spirit ng prayer as revealed by those words. So pag dinasal mo yun, pwedeng dasal na yun. Pero ang tunay na dasal, kahit hindi yun ang exact words, kung nakasang-ayon sa ideya, sa tema, sa espiritu, nung words na yun na sinabi ni Jesus. So, the prayer was the letter, the words, and the spirit of prayer. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin isang hating gabi. So, magbibigay ang Panginoon ng explanation, ng pagpapaliwanag pa ng sinabi niyang paraan ng pananalangin, at ngayon meron siyang ibibigay na kwento as illustration. So, ipalagay natin isang hating gabi. So, hating gabi agad, may problem, may challenge, may obstacle. Lalo nung araw na pag hating gabi na, sarado na lahat ng bahay, wala nang tao sa kalsada, nakasara na ang city gates, wala ka nang mabibilhan ng anumang bagay. Sabi niya, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo ay nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. So, merong request, at dahil yun ay request lang, ikaw ay weak. Because power is in another person's hand. Isa sa inyo ay nagpunta sa isa sa inyong kaibigan at nakiusap, Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. So hating gabi, pupunta ka sa bahay ng iyong kaibigan, sarado ng bahay niya, nakahiga na sila, tulog na sila, mambubulahaw ka para manghiram ng 3 pirasong tinapay. So this is to borrow. At 3 ito, marami-rami rin ito. Consider na nung araw, wala naman silang surplus pagkain masyado. Yung eksakto lang na nakakain nila. So 3 pang kailangan niya. At ito ay tinapay. Always needed. Perishable. So hindi pwedeng masyadong iniimbak. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. So meron ditong taong hungry, tapos wala siyang maihain, and this is so much against hospitality. Kasi talaga ang tradisyon noon ay talagang magpapakain ka, magpoproduce ka pag may bisita kang dumating, lalo't siya'y gutom. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. So, yung kaibigan ayaw pa istorbo. Problema yan. Meron kang bisitang dumating, kaibigan mo, wala ka maipakain, pumunta ka sa isang kaibigan, nanghihirap ka ng 3 tinapay, ayaw naman niya pa istorbo sa'yo. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. So the house was closed, the door was locked, and they were all lying down in bed. And he can't, in fact he won't, get up. Now, ipinaliwanag sa kwento ang dynamics ng prayer, ang sikreto ng prayer that works. At ipinapaliwanag dito, why pray? Kasi may matinding pangangailangan. Wala sa sariling kamay ang solusyon at ang kapangyarihan nasa kamay ng iba. So may mga hadlang para yung kanyang suliranin ay malutas. May obstacles para ang problems niya ma-solve. At nakita rin natin dito yung issue ng how to pray.
na later naman natin masyadong i-elaborate yan. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Well, hindi siya babangon. Not because of friendship, ha? Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpapamilit nito. Because of the insistence. So, sa pang-araw-araw na pangangailangan, sa pang-araw-araw na prayer, at sa prayer, dapat know the need, know the problem, know what to ask for. Specific dito sa kwento, 3 loaves of bread. Malinaw, quantified. So, isang sikreto na yan ng answered prayer, ng prayer that works. You should know what you need, you should know what to ask for, you should know the details, and know the solution. Alam mo ang iyong need, pero alam mo rin ang solution. Bagamat wala sa kamay mo, pero alam mo. And in this case, my neighbor friend. Meron akong dumating na kaibigan, wala akong maipakain, pero ang kaibigan ko sa kabilang bahay, sa kapitbahay ay may pagkain, siya ang solusyon, siya ang tutugon sa pangangailangan ko ngayon. Kaya meron agad tip dito, how to pray and get answers. Dapat inihahanda mo ang sarili mo para tumanggap ng hinihiling mo. Para magkaroon ng solusyon ang iyong problema, handa ka. And in this case, be neighborly. Be friendly. Have goodwill. Kasi paano kung wala kang goodwill, wala kang pakikisama, wala kang pakikipagmabutihan, kilala mo nga siya, meron nga siyang pagkain, pero wala kang lakas ng loob na lumapit dahil hindi nga kayo magkaibigan. So, ang tunay na prayer, hindi lang salita, hindi lang humihiling. Bago pa dumating yung need mo, hinahanda mo ang sarili mo para ma-empower ka, magkaroon ka ng mga tools na ma-solve ang mga problem na pwedeng dumating pa lang. At pag may problem na, define the problem, know how to solve it, at know where to go, who to go to, para matugunan ang iyong pananalangin at ang iyong kailangan. At dapat may itinanim ka para sa oras ng pangangailangan, meron kang anihin. Sabi ng matatanda, pag may isinuksok, may mahuhugot. Pagka meron kang tanim, may maaani ka. So, purpose to get what is needed, purpose to solve the problem actively. Hindi lang siya nag-pray sa isang sulok, Lord, bigyan niyo po ako ng tinapay, meron akong kailangang pakainin bisita. Hindi Ang panalangin niya in this case was not words. Ang panalangin niya, action. Pumunta siya sa bahay na alam niyang mayroong noong tinapay. Kaya dapat din, bilang paghahanda sa pag-solve na iyong mga problem para masagot ang iyong panalangin, huwag kang kimi, huwag kang mahihiyain, huwag kang may inferiority feeling, huwag kang na-intimidate sa status ng mga tao sa paligid. Pag nasa kanila yung katugunan sa iyong problema, nasa kanila yung solution, sila ang daan, dapat malakas ang iyong loob na humarap sa kanila at magsalita kahit pa nga sila natutulog. Pero siguro naman, kaya naman may lakas siya ng loob na abalahin itong kanyang kaibigan, siguro siya naman ay marami na rin pa nagkakataon na nagpaabala doon sa kaibigan na yun. May tanim na rin siya, kaya ngayon, aani lang siya. Marami na rin siyang naibigay na tulong, marami na rin siyang pagod na naibigay sa taong ito, kaya meron siyang kapital. Kumbaga, meron siyang huhugutin kasi meron siyang tanim. And be persistent. Ito ang itinutukoy ni Jesus sa kanyang ibinigay na illustration. Magpumilit, huwag susuko agad. Sabi na nga nung kaibigan niya, ay natutulog na kami, huwag mo na kaming abalahin. Nag-uusap sila siguro sa pamamagitan ng dingding. There's a wall between them. At nag-uusap lang sila pero hindi sila nagkikita. Sabi niya, tulog na kami, huwag niyo na kami abalahin. Pero ayaw niyang tumigil. Katok-katok pa rin siya, hingi-hingi pa rin siya. Natanggal na yung antok ng kanyang kaibigan. At sabi ng kaibigan, nako, bibigyan ko na nga ito ng kailangan niya, hindi lang dahil kaibigan ko siya, kundi dahil hindi niya ako titigilan. Hindi rin ako makakatulog, mabuti pa, tapusin ko ng problemang ito. Ibigay ko na yung 3 tinapay na yon, hinihiram naman niya, babayaran naman niya. And again, isang preparation para pag ang prayer mo masagot, ang pangangailangan mo matugunan, dapat may good track record ka ng pagbabayad. So katulad nito, nanghihiram siya ng 3 pirasong tinapay.
Paano ko ang track record niya? Wala siyang binayaran ni anuman sa mga hindi naman niya ng mga nakarang araw. Na siya ay nanunuba, hindi siya marunong magsole pag may hinihiram siya, hindi siya marunong gumante, edi hindi siya papahiramin. Kaya, ang tunay na prayer, ang tunay na answered prayer, meron niya na practical preparations yung taong magpe-pray. Hindi ka pa nagpe-pray sa salita, yung action mo naghanda na para nakalagay ang lahat ng instruments nakalatag, nandyan lahat ng tools, lahat ng helpers are ready, the situation is nice and good and conducive, masasagot ang prayer mo. Nagtataka yung iba, bakit pangako ng Diyos pagka nanalangin sasagutin? Pero marami pa rin katuruan ng Diyos na dapat ay i-consider at gawin para yung pangako na yun ay matupad. Dapat yun may tungtungan, may tayuan, may sandalan yung pangako na yun at yun ang iyong paghahanda. Pag sinabi ng prayer na, sinabi halimbawa ng Panginoon na ang lahat ng needs mo ibibigay ng Diyos, aba, may action ka doon. Nagtatanim ka. Ikaw ang gagawa ng pagtatanim. Ang Panginoon na nagpapatubo kasi hindi mo kayang gawin yon. Pero yung kaya mong gawin na pagtatanim, ikaw ang gagawa nun. Pag sinabi ng Panginoon na lahat ng needs mo, ibibigay ko, huwag ka mag-alala. Pero ang ibig sabihin din nun, makisama ka sa mga kapitbahay mo, tumulong ka sa mga nangangailangan. Para pag ikaw nangailangan ng tulong at humiling ka sa akin, bukas ang pinto, may mga taong tutulong sa'yo, malalapitan mo. Pagka nangangailangan ka, pwede ka manghiram. Dapat sa mga panahon na ikaw ay meron, nagpapahiram ka. At sa mga panahon na nanghiram ka, ay nagbabayad ka. Para kung dumating yung need mo para ikaw ang mangutang uli, magpapautang sa'yo. Merong magbibigay sa'yo. Kasi pala bigay ka. Yun ang mga elemento ng prayer. Hindi lang luluhod ka, pipikit ka, magsasalita ka, bigyan mo po ako nito, bigyan ako nito, bigyan ako nun. Sasabihin sa'yo ng Diyos, teka, humihingi ka sa akin ng bunga. Nagtanim ka ba? Hindi po. Anong bunga? Ano ko? Magician. Wala akong tanim, bibigyan kita ng bunga dyan. Diyos ko, magpadala ka po ng mga tutulong sa akin mga tao. Teka, ikaw ba may natulungan na? Wala po. Sinong tutulong sa'yo? Bago ka palang mag-pray, yung buong buhay mo, may ginagawa ka na paghahanda para pag nag-pray ka, nandun na lahat ng kailangan at mangyari ang ipinagpe-pray mo. Dapat active ang pananalangin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus sa pagpapatuloy, humingi kayo at kayo'y bibigyan ng kapitbahay, ng kapwa-tao, ng universe, ng Diyos. Pero dapat nauna na nagbibigay ka sa kapitbahay, sa kapwa-tao, sa universe, at sa Diyos. Nagtanim ka na, aani ka. Humanap kayo, sabi ni Jesus, at kayo makakatagpo. So active ang paghahanap. Hindi yung tatamad-tamad, hindi salita lang ang prayer, kumikilos. Tulad ng lalaki yan sa kwento, hating gabi lumabas siya ng bahay niya, kumakatok siya sa bahay ng may bahay. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sabi ni Jesus, ng kapitbahay, ng kapwa-tao, ng universe, ng Diyos. Pero dapat, bago mangyari ito na kayo ang kakatok, maraming beses na kayong nagbukas sa kumakatok naman sa inyo, na kapitbahay, na kapwa-tao, na universe, na Diyos. Then meron tayong tanim, aani tayo. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Totoo ba yun? Yes. Pero sabi nga natin, at nilinaw natin, may preconditions yan, na ikaw ay nagbigay na, at may nakatanggap na sa'yo. Na ikaw ay tumulong na sa naghahanap na matagpuan nila ang kanilang kailangan. At ikaw ay nagbukas na sa mga nangangailangan din. Internalize this. Dibdibin. Suriin. Pag-aralan. Kasi maraming mga tao nagtataka, hindi naman totoo yung prayer na yan. Bibigay daw, ba't hindi naman ako binibigyan? Hindi lang yung salitang, bigyan niyo po kami ang prayer. At hindi lang yung sinabing, pag may kailangan ka, ibibigay ko sa'yo. Marami pang karugtong, kamag-anak, kakawing, kakambal ng mga katuroan yan. Pakyaw sila, magkakasama. At kasama doon yung magbigay ka, tumulong ka, magmahal ka, magtanim ka. Sapagkat ang hindi tatanggap, ay hindi kasi humingi persistently. Yun ang maaari nating conclusion, yung mga hindi tumatanggap. Ang bawat hindi makakatagpo ay hindi kasi humahanap persistently. At ang hindi pagbubuksan ay hindi kasi kumakatok. O kaya, ang hindi tatanggap ay hindi kasi kahit kailan nagbigay kahit kanino.
Ang hindi makakatagpo ay yung hindi tumutulog sa iba na makatagpo sa mga pangangailangan nila. At ang hindi pagbubuksan ay yung hindi rin nagbukas sa iba na kumakatok. So gusto nating idiin, mga kapatid, ang paghingi ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa, sa positioning, sa preparation. Handa mo, ihanda ang sarili na tumanggap. Ibig sabihin, pagtatanim, paghahanda, paglikha ng conducive atmosphere, etc., etc., etc. Kung gusto mo at alam mo na darating ang panahon na ikaw ay hihingi, dapat hanggang hindi ikaw yung nangangailangan at hindi ikaw yung hihingi, ikaw ang tumutulong, ikaw ang nagbibigay, ang dami mong deposit. So pag mag-withdraw ka, merong funds available. Alam nga naman, basta ka na mag-withdraw, wala ka namang deposits. So yun ang nawawalang understanding ng marami about prayer. Akala nila basta hihingi. Ang buong lifetime at buong lifestyle ay nagtatanim, tumutulong, nagmamahal, umiibig, at pag ikaw ang nangailangan, lahat yon magiging available to you kasi na-deposit mo na. Although, of course, hindi naman natin pwedeng limitahan ng Diyos na baka kahit talagang wala kang ginawang mabuti, wala kang naitanim, wala kang deposit, sa habag ng Diyos, mabigyan ka pa rin. Pero, bakit mo naman iaasa ang buhay mo doon sa extreme possibility na yon? Dapat magtanim ka na lang talaga ng magtanim para maging automatic na pag-anihan, aani ka. Luke 11, 1-13 sa pagpapatuloy, kayong mga ama, sabi ni Jesus, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? The obvious answer, hindi. Diyos pa kaya ang magbigay ng ahas kung humihingi ka ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Meron ba naman daw magulang na humihingi ng egg, fried egg? Siguro kung ano-ano pang luto ng egg yung kailangan ng anak, bibigyan niya ng scorpion? The obvious answer is, hindi. Diyos pa kaya? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. So, merong katiyakan at merong logic. Ang logic lang dito, simple. Sabi ni Jesus, kung kayong mga tao, makasalanan kayo, masasama kayo, pero ang bait-bait nyo rin sa inyong anak. Kahit nga mga mamamatay tao, kahit mga kriminal, mabait sa anak. Marunong kayo magbigay sa anak. Di lalo naman ang Ama sa langit. Higit lalong mabait kahit kanino man, hindi makasalanan, walang kasalanan, makapangyarihan, not only willing, but also able to give. Di lalo nang siya magbibigay. So, ba't hindi kayo bibigyan? Lumagay lang kayo sa path of blessings. Para bang yung sinasabi sa Psalm, yung tree planted by streams of water. Kung puno ka, ilagay mo yung sarili mo doon sa dadaanan ka ng ilog para lagi kang may naiinom. Huwag kang pumunta doon sa walang dumadaang tubig. Paano ka mabe-bless doon? So, ang lifestyle mo dapat, yung ready to receive blessings. Ang pamamaraan mo, masipag ka, mabait ka, pala-share, pala-ibigin, para kang puno, planted by streams of water. Your leaves will not wither. You will bear fruits in season. So, kasama talaga sa tunay na prayer na sinasagot, positioning. Alam nga naman sabi mong, Diyos ko, pag-graduate mo po agad sa aking pag-aaral. Tapos ang position mo, nasaan ka? Laro ka ng laro. Pasyal ka ng pasyal. Kung ano-ano pinagkakagawa mo sa buhay. Mali ang position mo. Paano ka dadaanan ng blessing? Sinasabi mong, Diyos ko, paasensuhin niyo po ang aming buhay. Bigyan niyo kami ng lahat ng kailangan namin. Pero ang tatamad niyo. Wala kayong ginagawa. Halimbawa, o kaya ay sasabihin mo na nawa ay makakuha kami ng magagandang trabaho, magagandang hanap buhay. Pero hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtitrain, hindi kayo nagtsatsaga. Yung alam nyo nun, 10 years na lumampas, wala pang nadagdag kahit isa, yun pa rin. Kasi walang product development, walang pag-aaral. Paano ka asenso? Positioning is part of prayer. Prayer is not only words. More than words, prayer is about action. So level up. Dahil sabi ni Jesus, kung hihingi nga kayo sa Ama, pati Espiritu Santo ibibigay sa inyo, hindi lang bread. So here, there is a leveling up from bread, from fish, and from egg to the Holy Spirit. From matter to spirit. From earthly to heavenly concerns.
Lumalim nga at tumaas yung discussion ni Jesus, ginawa lang niya springboard yung bread, pero nakarating sa Holy Spirit. So, apply to material needs like food, but also apply this type of prayer and prayerfulness to spiritual needs, to spiritual food. Hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, sabi ni Jesus, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So dapat, yes, humihingi tayo ng tinapay, ano man ang equivalent no na material sa ating buhay, pero dapat humihingi din tayo ng spiritual food na ibinibigay ng Holy Spirit. At tulad ng need ng tao na alam niya ang kanyang kailangan, 3 tinapay, very specific. Know your spiritual need. Know that you have spiritual needs. Know that you are spiritually needy, hungry, and deficient. And know the solution, the source of provision and answer, God. Yung iba, hindi umaasenso ang spiritual life. Ang tagal-tagal na nag-aaral ng Bible, ang tagal-tagal ng member ng isang church, pero hindi lumalalim, lumalawak, hindi tumataas ang espiritualidad. Yun at yun pa rin. Kasi hindi humihingi ng spiritual food. Spiritual food, hindi lang yung nadidinig mong sermon, hindi lang yung nababasa mo sa devotions, kundi yung nagninilay-nilay ka, nag-iisip, nakikinig sa tinig ng Diyos para meron kang personal tutorial from the Holy Spirit. Yun din, pwede ka mag-ask. Na ang ibig sabihin ay ask, seek, knock. Boldly, daringly, firmly. Tulad nung sa example. And it will be given to you. And you will find. And the door will be opened to you. Have you dared to ask God na magpakilala siya sa'yo? Apart from, outside of, in spite of tradition, religion incorporated or organized religion, in spite of the temple and the priests or their equivalents in our lives today, in spite of mga naunang drawings sa utak mo? Anong ibig sabihin natin? Yes, humihingi tayo ng bread. Madalas yun. Madalas nga, puro yun lang eh. Pero humingi ka na ba, kapatid, ng pagkaing espiritual? Yung talagang pagkaing espiritual. Yung makakapagpabago ng ating espiritu, hindi lang ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Have you dared to ask God to reveal Himself to you? Nakapanalangin na ba tayong Diyos ko? Please lang po, magpakilala kayo sa akin. Labas, lampas, higit sa pagpapakilala sa inyo ng aking tradisyon, ng aking relihiyon, ng aking templo o ng aking mga pare at mga leader sa buhay ko, ng mga naonang drawing sa utak ko na idinrawing ng catechism, ng Sunday school, ng preaching, ng theology. Lord, pwede po ba kayong magpakilala talaga sa akin? Yung talagang kayo, hindi lang yung version ng religion, hindi lang yung version ng mga teacher, hindi lang yung version ng mga sekta na nagtutunggalit, nag-aaway-away kung ano talaga ang itsura ng Diyos. Sabi niya, ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. Huwag lang yan i-apply sa material things. More than material things, spiritual food ang hingi natin. Luke 18:1-8. Sa pagpapatuloy ng lagi na lamang na pagpapaliwanag ni Jesus ng how to ask, how to pray, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom. So yung hukom, lalaki, makapangyarihan, para siyang padera di matitinag. Kasi sa culture na yon, pag lalaki ka pa lang, strong ka na. Tapos hukom pa siya. At siya daw ay walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. So this was a very formidable man. Nakakatakot. Dahil walang takot sa Diyos. Tapos walang iginagalang na tao. Meron siyang kapangyarihan. Lalaki siya, hukom pa. Yun ang problema. Nakakaharapin ng karakter na ipapakilala sa atin ni Jesus. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Contrast naman. Woman, na nung culture na yon, sa panahon na yon, ay weak na agad dahil woman. Tapos
Tapos widow pa. Walang asawang lalaki. At maaaring walang anak na lalaki ito. Walang kapatid na lalaki. Nag-iisa na sa buhay. Wala nang magulang dahil matanda na rin naman siya. So she was weak. Here there are two characters. Lalaki, hukom, malakas, walang takot sa Diyos. At babae naman na mahina. Apparently, ang babaeng ito ay may kaso na dinidinig sa sala sa hukuman ng judge. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. So yung hukom dito was like the sleeping neighbor. Ayaw tumulong dun sa nangangailangan. Ayaw tumulong dun sa mahina at mayroong specific need na pwede naman niyang ibigay kung iibigin niya. Pero ayaw. Matagal na panahon na tanggi siya ng tanggi. Ngunit, nang magtagal, ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala. At baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. So, he was like the sleeping neighbor. Sabi niya, ayaw niyang tumigil, iniistorbo niya ako, bibigyan ko na nga ng tinapay ito para matahimik na at ang buhay ko din tumahimik. At sabi naman ng hukom, para matahimik na rin ako dahil ayaw kong tigilan ng babaeng ito. Natagaroy ang babae, mahina, ako'y malakas, pero ako ang na-stress. Ako ang nagugulo, kaya ibibigay ko na lang ang gusto niya. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na yon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? So like the father in the first illustration on bread, on fish, and egg na ibinigay yun sa anak, ganun daw higit pa ron ang Ama natin sa langit, ibibigay ang hinihingi natin. Lalo't ito'y makatarungan, matuwid at tama. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? The answer is no. Sinasabi ko sa inyo, pagpapatuloy ni Jesus, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratan pa kaya siya mga taong may pananampalataya. Pananampalataya sa ano? Sa dynamics ng prayer? Sa Diyos? Sa readiness, willingness, and ability of God to give? Sa posisyon ng tao as children of God, mahalaga nating linawin yan. Hindi lang pananampalataya sa Diyos ang hinahanap ng Diyos. Yung nananampalataya ka sa paraan ng panalangin na itinuro ni Jesus. Nananampalataya ka sa pagiging handa at sa pagiging laan at kaya ng Diyos na magbigay. At naniniwala ka ba sa iyong posisyon bilang anak ng Diyos? Na pwede kang humingi? Na ikaw ay pagbibigyan, na ikaw ay babangunan kahit madaling araw o kahit ating gabi, na ikaw ay bibigyan ng hinihingi mo. At yung Diyos, hindi katulad ng lalaking natutulog at hindi katulad ng judge na malupit, hindi siya naiinis. Willing, able, ready, loving to give. Yun ang contrast ng mga characters na ipinakita sa atin ni Jesus. So, anong pangangailangan mo sa buhay, kapatid? Remember, huwag lamang material needs ang isipin, kundi spiritual food din. Kailangan nating mag-grow in Jesusness. Kailangan nating maunawaan sino si Jesus. Kilala ba natin talaga siya? Kasi kung kilala natin si Jesus at ang turo niya, ba't halo-halo ang theology sa loob ng utak natin? Pinaghalo-halo natin yung law at grace. Pinaghalo-halo natin yung kindness at saka yung cruelty ng mga relihiyon at mga religyoso. Bakit halo-halo sa isip natin kung tayo ba'y magpapatawad o magpaparusa? Tayo ba'y tatanggap o magre-reject? Pagka ganyang halo-halo sa utak natin yan, hindi pa clear sa atin kung sino si Jesus at kung ano ang Jesusness. Have you dared to ask God to reveal Jesus to you? To the point that you will understand Jesusness, the teachings of Jesus, the style of Jesus, the love of Jesus. Sasabihin mo, pagka merong mga hadlang sa iyong problema, o nandun yung solusyon pero mukhang nakakatakot siya at hindi niya ibibigay, kapitbahay lang siya. Hukom lang siya. Blank, blank, blank lang siya. Pero anak ka ng Diyos. Nananalig ka ba doon? Kaya sabi ni Jesus,
Meron kayang matatagpuan ako nananalig. Hindi lang nananalig na may Diyos, kundi nananalig na sila ay anak ng Diyos at mahal ng Diyos at didinggin ng Diyos sa kanilang mga dalangin. Nananalig na may turo at pangako sa iyo si Jesus. Huwag mahiyain. Yan ang isa nating tandaan. Hindi mahiyain yung lalaki na nambubulahaw dahil kailangan niya yung tinapay. Hindi mahiyain yung babae na punta-punta na sa hukom, punta siya ng punta, kahit pa nga, hindi siya dinidinig. Pag mahiyain, talo ka na agad. Pag mahiyain ng magulang, talo na agad yung anak o yung mga anak ay mga minor de edad at wala pang sariling kakayahan. Pag mahiyain ng anak, ipapatalo din niya ng magulang. Ang mga mahiyain, talo. 1 Corinthians 9, 3-7, I'm not shy in standing up to my critics. Kahit si Paul, ang dami niyang critics, ang dami niyang haters dahil sa kanyang turo on the love of Jesus. Sa kanyang turo na ang law ay tapos na at yan ay pinalitan na ni Jesus ng law of love. Ang dami niyang haters na mga makahudyo, makalaw, makamoses. Pero sabi niya, I'm not shy in standing up to my critics. 2 Timothy 1:7, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power. So anak ka ng Diyos, dapat hindi ka kimi, hindi ka mahiyain, hindi ka torpe, hindi ka dungo. Kasi paano mo maipapanalo ang kaso? Paano mo makukuha ang tinapay? Paano mo makukuha ang justice? Kung ikaw mismo, huwag na nga akong pumunta, nakakahiya. Huwag na nga akong kumatok, baka hindi ako pagbigyan, baka ako pagalitan. Yung hiya agad ang aandar sa utak mo, ay wala mangyayari sa buhay mo. Marami mga ganong tao, pinipigil nila ang kanilang sarili. Parang merong magandang restaurant, sabi ng anak, Nay, kain tayo dyan. Ay naku anak, malinis, maganda, baka mahal, wag na lang. Hindi man lang titingnan yung menu kung kaya ba nilang bayaran or not. Siya na agad ang magvo-volunteer na matalo at huwag makuha yung gusto niya o gusto ng kanyang mahal sa buhay. Lagi na lamang na wag na, nakakahiya, baka hindi tayo pagbigyan. Natatakot na matanggihan. Ano naman mangyayari sa'yo kung natanggihan ka? Hindi ka naman mamamatay kung nasabihan ka ng no. Paano kung naging yes? At baka nga ikamatay mo pa kung hindi ka magkaroon ng kailangan mo. Huwag masimi, huwag mag-alangan, ma-inferior sa kapwa. Dapat huwag ma-intimidate. Genesis 33:11, and because Jacob insisted, Esau accepted it. So dahil may nagpilit, may tumanggap. Huwag kang papayag agad na matanggihan. Magpilit. Acts 12:13-16, Peter knocked at the outer entrance. Tapos ang tagal-tagal hindi siya binubuksan. But Peter kept on knocking. And when they opened the door and saw him, they were astonished. Kung kumakatok si Pedro, in danger pa naman ng buhay niya. Ang tagal-tagal, walang nagbubukas. Sabi niya, ay baka tulog sila, nakakaya naman. O kaya, naku, baka galit sila sa akin. Baka ganyan, baka ganun. Alam niyo, maraming tao, they overthink. Walang malay yung kapwa. Yung pala, pinagbibintangan na, ay, galit siya sa akin. Ay, nagpaparinig siya sa akin. Ay, ganito, tayo ganun. Dapat hindi ganun. Don't overthink. Don't overworry. Knock, keep knocking until the door opens. Huwag mangharang sa sarili. Huwag maglimita sa sarili. Na ikaw na mismo ang nagbabawal sa sarili mo. Ay, baka bawal dyan. Huwag tayo dyan umupo. Ay, baka bawal pumunta doon. Huwag tayong pumunta. Pumunta ka at pagka nalang talaga sinita ka at pinapaalis, doon ka nalang umalis. Huwag yung ikaw mismo ang nagbabawal at naglilimita sa iyong sarili. Ephesians 3:12, in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. God pa yun, ha? Yung palang tao, judge lang, kapitbahay lang, approach with freedom and confidence. You want your prayers to be answered? You want to receive the bread? You want to receive the justice? Huwag tamad. Kumilos. Gawin ang dapat gawin. Huwag iasa sa iba. James 1:2-4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Dapat masigasig. Dapat hindi sumusuko. Dapat sige ng sige hanggang magtagumpay. So huwag susuko agad. Hebrews 10:35, so do not throw away your confidence, it will be richly rewarded. So, paano tayo tatanggap ng kailangan natin? Paano tayo magkakaroon ng answered prayers? Ask, seek, knock, until you receive it. But remember,
may preparations dyan. Bago ka palang mangailangan, nagtatanim ka na. Bago ka palang manghingi, nagbigay ka na. Nauna ka na. Bago ka palang mangailangan, tumugon ka na sa mga nangangailangan. Bago ka magpatulong, marami ka ng tinulungan. Kung ano ang tanim, siyang aanihin. And when you do that, when you pray with words, and more importantly, you pray with action, and you believe in God, you believe in your position in God's universe as God's child, ask, seek, knock, and you will receive it. I-apply sa buhay. I-apply sa prayer life. Yung mga madadasalin dyan na walang natatanggap, mag-review kayo, baka puro salita ang dasal nyo. Di ba sabi ni Jesus, don't think that you will receive because of your many words. Do not think that you will be heard because of your many words. No. Ang papakinggan ng Diyos more than your words ay ang inyong action. So yung hingi ng hingi, ang hinahanap ng Diyos, action mo. May ginagawa ka ba? Para matanggap mismo in a practical way yung hinihingi mo dahil may ginagawa ka ring practical means. Prayer is not only words. Prayer is action. At kung act ka ng act, kahit hindi ka mag-pray with words, nagpe-pray ka pa rin. Reviewin ang prayer life para hindi tayo nadi-disappoint. Baka hindi natin laging na-appreciate yung deeper meaning of prayer as Jesus taught, exemplified, and explained. At nawa, ang ating prayer life maging napakabunga, masaya, at makulay. Natatanggap natin ang mga kailangan natin kasi nagpe-pray tayo with action. Nagtatanim tayo. I-apply sa pang-araw-araw na buhay, pag-isip-isipan. God bless us all. Make you live longer? Totoo ba makakapagpahaba ba ng buhay ang pag-alala? Huwag nang mag-isip ng mag-isip. Yan ang katuruan ng Panginoong Jesus. Dear God, we thank you for this day. We thank you for life and strength. Salamat sa ibinibigay nyo sa aming mga pangangailangan namin. At ngayon, Panginoon, kami po'y pakalinisin ninyo at paging dapatin yung tumanggap na inyong pagtutuwid, pagtuturo, pagpapalakas. Be our preacher, our teacher, our guide, our healer. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Mahilig mag-isip at mag-alala mga tao tungkol sa mga mga kailangan. Ang dami naman talagang kailangan ng tao. Pero napakaraming lalong pag-aalala tungkol sa mga kailangan na ito. Sabi ng Panginoong Jesus, Matthew 6:25-32, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hente lang nagbabahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Paulit-ulit, yan ang tema ng turo ng Panginoong Jesus. Huwag mag-alala. Walang mararating ang pag-aalala. Bumibigat lang ang mabigat ng mga kailangan sa buhay at dapat daw magtiwala sa Ama dahil alam niya ang pangangailangan natin, kaya dapat magtiwala. Pero ang mga tao, mahilig mag-isip ng mga kailangan, tulad ng ating binanggit, at mga problema. Kung ano-ano mga problema, pinoproblema, na matapos isipin, matapos mapuyat, matapos mapagod, hindi pa rin naman nalulutas yung problema. Paikot-ikot, paulit-ulit na usapan. Proverbs 12:25, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. So pag laging nababalisa ang tao, humihina ang loob, pumupuro lang isip, nasisira ang pasya, ang desisyon, ang diskarte. So walang mapapala na lagi na lamang na mabalisa. Mabuti daw ay makinig, maghanap ng magandang balita kasi yun ang bibigyan ng sigla. At pag sumisigla ka, gumaganda ang takbo ng iyong isip, lumalakas ang iyong loob, ang diskarte mo, umaayos, gaganda ang takbo ng pagharap mo sa buhay. So huwag laging mamili na kabalisahan ng isipin, kundi ang pagtuunan ng pansin ay yung nakakapagpasigla
Ibig sabihin yung magandang balita. Focus on good news. Pag nag-uusap-usap kayo magkakasambahay, magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakatrabaho, ang pag-usapan yung nakakapagpasigla, nakakapagpaganda ng pananaw sa buhay, nakakapagpatiwasay, nakakapagpatalino. Kasi ang lahat ng yan ang tutulong para magkaroon ka ng magandang ideya kung paano mo haharapin ang mga hamon ng buhay. Pero pag laging nakakapagpalungkot, nakakasira ng loob, nakakainis, nakakagalit, naaapektuhan nito ang buong pag-iisip mo rin, kaya hindi ka magkakaroon ng lahat ng kailangan mo para maayos ang dapat ayusin. Ang tao, baligtad. Ang paboritong pag-usapan, yung nakakatakot, yung nakakainis, yung nakakagalit. At kung may pag-uusapan sila tungkol sa isang tao, bihirang-bihira yung usapan niya yung kapurihan ng tao, yung magaganda niyang gawa at asal. Usually, ang pinag-uusapan yung kanyang mga kapintasan, yung mga nakakainis niyang ginagawa. Pero kung anong pinag-uusapan ninyo, yun ang umaapekto sa inyong utak. At kung anong laman ng inyong utak, ganun ang gagawin ng inyong katawan. Kaya para nating nilalaso ng sarili nating isip at sariling buhay kung puro negative ang iniisip. Puro mga nakakapagpahirap ng loob, nakakatakot, nakakapagpataas ng presyon. Yan ang mga iniisip ng tao. Pinupuno ng tao ng laso ng kanyang isip, tapos mag-e-expect siya na may lumabas na magandang isipin doon para malutas niya ang kanyang mga suliranin, maharap niya ang kanyang mga problema. Mahilig ang mga tao na mag-isip tungkol sa pagtanda at kamatayan. Kung bata pa, yung sobrang bata pa, hindi pa niya iniisip yan ang pagtanda. Kaya ang mga bata, walang takot walang mga takot sa thrill, laging gusto thrilling, exciting, kasi hindi pa nasasaktan ang ganap, hindi pa nasusugatan, napepeklatan. Pero pag nagsisimula ka na mag-isip na paano kaya pagtanda ko, sino kaya mag-aalaga sa akin, ano kaya ibibili ko ng gamot, sa kaya ako ditira, tumatanda ka na nga pag dumadating ka sa ganung punto. At sinasabi rin ni Jesus yun, ano naman ang mapapala mo kaiisip niyan? Yung lagi kang nag-aalala. Psalm 71:9, ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong pabayaan. Ganyan daw ang mga drama ng mga tao. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag mong iiwan. Ganyan ang takbo ng isip. Nahihina ako, tatanda ako, wala ako bibili ng gamot. Ang dami namang tao sa paligid natin nagtandaan, at sa katandaan nila ay nangamatay, nailibing naman, maayos naman. Bakit naman ikaw ay hindi magkakaganon anak ka ng Diyos? Hindi dapat laging iniisip. Dapat ma-excite ka sa pagtanda, hindi matakot. Dapat, wow, tatanda na ako. Wow, dadami ang kaalaman ko. At kung marami kang itinanim sa buhay, wow, aanin na ako ng mga itinanim ko sa buhay. Pag dumarating ang gabi, matutulog ka, sabi naman tatanda, ay gabi na naman, isang dahon na naman ang nalaga sa tangkay ng panahon. Ang iniisip mo, paubusan ng paubos ang buhay ko. Baligtad. Paggabi, matutulog kayo, sabi mo, wow, Lord, thank you, nadagdagan na naman ang one day ang buhay ko. Can you imagine? I'm one day older. Hindi yung now, nabawasan na yung haba ng buhay ko. Ano naman ang gusto nyo? 3,000 taon kayo mabuhay. Ano kayo, pyramid? Ipinagpapasalamat mo dapat, wow, isang araw na naman ang lumampas, buhay pa ako. Hindi yung isang araw na naman ang nabawas. Patanda na ako ng patanda. Hindi mo naman napipigil yung pagtakbo ng araw na yun Bakit magiging negative ang pananaw mo? Dapat positive. Psalm 55, 4-5. Itong aking puso'y tigib ng lumbay. Another drama Sa aking takot na ako ay pumanaw. Sa tindi ng takot ako'y nanginginig. Sinasaklot ako ng sindak na labis. Pagkatapos mong masindak, manginig, matakot, anong napala mo? Wala. Nakakapagod mag-isip, nakakapagod matakot. Ang kailangan sa tao, disiplinahin ang utak niya. Na pag siya ay inaakay ng utak niya patungo sa mga isiping nakakatakot, nakakalungkot, nakakasira ng loob, siya ang umakay sa utak niya, dadalhin niya sa mga nakakatuwa, nakakapagpasigla, nakakapagpasaya. It's a matter of discipline. What thoughts you allow to linger in your mind become you. So pag ang inilalagay mong isipin ay alalahanin, magiging maalalahanin ka at ang mukha mo will show it. Disiplina. Sabi nga ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair.
Hindi mo naman talaga mapipigil kung may ibong lumilipad sa himpapawirin, dumaan sa ibabaw ng ulo mo. Kasi malayo, hindi mo mapipigil. Pero mapipigil mo ang ibon na yun na magpugad sa buhok mo. Ganon din yung mga negative thoughts. Minsan, tumatawid talaga sa isip natin. Biglang parang jet na umuusok dyan sa langit. Pero pwede mo namang itaboy. Pag nagsisimula ka ng magdramang bukid, itaboy mo yung drama. Yan ang problema sa atin. Ang daming drama. Puro drama. Wala namang napapala, nalulungkot lang, natatakot, humihina ang loob. Yan, at iba pa, marami pa tayong mga ibang isipin na puro mga pampabigat. Pero ang totoo, wala namang mabuting idudulot ang pag-iisip. Wala. Ulit-ulitin natin yan sa ating sarili. Itaboy ang nagpapalungkot, nananakot ng mga ideya. Ecclesiastes 5:3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Sabi na, may nanaginip po ako, ano kayang kahulugan? Walang kahulugan yon. Isip ka kasi ng isip. Kaya nung tulog ka na, tumuloy pa yung isip mo. Kaya yung mga matutulog na lang, manonood pa ng horror, tapos nagtataka, bakit po kaya ako laging binabangungot? Nagtaka ka pa. Alam niyo ba yung isip natin, pwedeng kausapin yan. Sabihin mo sa isip mo, may problema ako, hindi ko alam ang gagawin. Alin bang pipiliin kong solusyon na naiisip ko? 1, 2, 3? O yung hindi ko pa alam, pero may solusyon number 4 pala. Matutulog ako, isip. Paggising ko, yun ang unang-una mong imulat ang mata ko, yung pinili mong matalinong solusyon. Alam niyo ba na nag-iisip yung isip kahit tulog ka? Kaya ako nga nananaginip kahit tulog hindi naman ikaw nag-iisip nun. Pero kung ano-anong mga pinag-iisip mo habang gising ka, kaya pag nanaginip ka, biglang manananggal ka, yung nanay mo aswang, yung kung ano-ano mga nakakatakot, kasi gano'n ang laman ng utak mo. Yung lang inilalagay sa loob ng utak mo, yun lang ang mapapanaginipan mo, tanda mo yun. So, mag-isip ka ng maganda, nakakapagpahinga, gano'n din ang labas ng iyong mga panaginip. Bible lang nagsabi, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. So, alala ka ng alala, isip ka ng isip, kaya ka nananaginip. Hindi ka kinakausap ng demonyo, hindi ka kinakausap ng Diyos. Ano ka? Propeta. Bihira yun na merong kumakausap sa'yo. Sarili mo lang yun, anino mo na naghahabol sa'yo. That's why we must discipline our thoughts. Ang utak natin parang lalagyan. Pwede mong gawing basurahan. Basura, ilagay mo, magiging basurahan yan. Bulaklak ang ilagay mo, magiging florera yung utak mo. What do you put in your mind? You've got to be very aware of that. Ecclesiastes 11:10, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Kung iisa-isahin ko lahat na sinasabi ng verses na huwag kang mag-isip, huwag kang mag-alala, ang dami. So, focus on something else. Pag sinabing iwaksi mo ang alalahanin, ibig sabihin, tanggalin mo sa utak mo yan at palitan mo ng iba. It's your choice. Napipili natin ang inilalagay sa ating isip. Importante na maging mapili. At turo ni Jesus, huwag mag-isip ng mag-isip. Nang ibig sabihin lang naman ay, huwag mag-alala. Isaiah 26:3, binigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. So may paninindigan ka. Maninindigan ka, hindi ako magwo-worry. Hindi ako mag-aalala. Hindi yan ang bibigyan ko ng pansin. Kailangan manindigan ka doon kasi laging aagawin ng mundo ang isip mo para ituon sa mga nakakatakot at nagpapahirap ng loob. At kailangan sa Diyos magtiwala. Magtiwala. Importante yun. Kahit kuminsan parang against common sense na, pero may Diyos kasi, kaya meron kang pwedeng pagtiwalaan. Meron daw isang bata na susunog yung bahay nila, 2 stories lang naman, kailangan niyang tumalon mula doon sa bintana dahil nasusunog na yung bahay, hindi na siya pwedeng dumaan doon sa hagdan. May 2 lalaking sinabi sa kanya, halika, sasaluhin kita, tumalon ka. Yung isa matipuno, ang laki ng muscle, ang laki-laking tao. Yung isa naman payatin. Pero yung bata, dun tumalon sa payat. Kasi tatay niya.
Mas nagtitiwala siya, tatay niya eh. Alam niya na talagang aalagaan siya kasi yung matipuno, hindi naman niya alam, hindi niya tiyak. Ganun ang tatay natin sa langit at hindi siya payatot. Dapat pagtiwalaan. Kasi sabi niya, I will never leave you. I will never forsake you. Pangako niya sa isang Bible character na universally can be applied to all people of God. God will never leave us or forsake us. Kung bata ka, natatandaan mo ba ng bata ka, inalagaan mo ba ang sarili mo? Bakit ka nabuhay? Hindi ka mo naman inalagaan ang sarili mo. Ganon din pagtanda. Diyos ang mag-a-assign kung sino mag-aalaga sa iyo. Napaka-importante na isipin natin yung ganong mga bagay. Luke 12:25-26, sabi ng Panginoong Jesus, sino sa inyo ang makapagdadagdag sa kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? Kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Kung hindi nyo kayang dagdagan ng isang oras ang buhay nyo by worrying, ba't yung iba, inaalala nyo pa, hindi nyo rin yan magagawa. Sayang ang effort. Sayang ang pag-iisip. Ang tanong ngayon, paano iiwasan? Paano ba bawasan ang pag-alala? Well, unang-una, ang ibig sabihin ng ipasa Diyos yan ay magplano. Nag-aalala ka, paano kaya ako pagtanda ko? Di magplano ka habang hindi ka pa matanda. At ito'y para doon sa mga hindi pa matanda. Kasi kung matanda ka na, parang pagulin na ng konti. No? Pero pwede ka pa rin magplano para next week, para next year, next month. Kahit may edad ka na. Magplano. In other words, preempt, unahan ang problem o need. Iniisip mo, pagtanda ko, magkakasakit ako. Siyempre, pag nagkasakit ako, magpapatingin ako sa doktor. Baka magpapa-hospital ako, magpapagamot. Anong gagawin ko? Di magbubili ka ng insurance na matino. Yung hindi 1, 2, 3 ha, hindi fly by night. Plano. O ayaw mo ng insurance, hindi ka naniniwala. Gumawa ka ng isang alkansya na kasing laki ng jeepney, hulugan mo ng barya, at ipanalangin mo huwag ma-demonetize yung barya mo. Baka naman yung pera mo may nakalagay pang victory. Panahon pa ng hapon yun. Di ba? O bagong lipunan. Dapat yung pera mo current. Unahan mo yung problema. Wala namang taong tumatanda na hindi nagkakasakit eh. Magkakasakit at magkakasakit ang tao. Alam na nating lahat yun. Nakita na natin, nagkasakit ang mga lolo natin, nagkasakit ang mga magulang natin. Tapos kayo, wala man lang health insurance. Anong inaantay nyo sa buhay nyo pag nagkasakit kayo? Magic. Kailangan meron. Alam naman ng tao na mamamatay lahat. Lahat na mamatay, si Jesus nga namatay. So, pag ba namatay kayo, meron na kayong libingan. Wala. Kanina yung ipapaproblema yung libingan nyo. Yung iba, ibinibili mo na nga. Magtatampo pa. Uy, pinapaiksi mo na yata ang buhay ko. Pinapanalangin mo na yata ang mamatay ako. Anong klaseng kamangmangan yan? Dramang bukid. Bakit hindi ka ba mamamatay? Masama bang paghandaan yon? Dapat nga ipaghanda mo na yung pamburol mo, kaya lang iba-ibang sizes. Dahil hindi mo alam kung payat ka o mataba ka sa oras ng iyong kamatayan. Para mapipili mo, isusuot mo. Hindi yung kung ano-ano isuot sa'yo ng mga kamag-anak mo, pagtingin sa'yo ng mga iba, yung bihis mo, darna. Hindi mo napili. Huwag tayong maraming dramang bukid. Kailangan handa ka. Huy, binibili mo ako ng health insurance. Bakit gusto mo ba ako magkasakit? Mga pag-iisip yan ng mangmang, kakitira ng utak. Kailangan lakihan mo yung utak mo, handa ka. Kung alam mo nahihina ka, syempre, maghanda ka na. Mangyayari yon. Kaya pag nakakakita ko ng mga young couple, nagpapagawa ng bahay, naku, ang gaganda ng hagdan, ang tatarek. Bakit? Di ba kayo tatanda? Bakit wala kayong kwarto sa baba? Tatanda kayo, mamaya gumagapang na kayo ng hagdan, nahuhulog kayo ng mga hagdan-hagdan na yan. Dapat meron na kayong space sa baba. Maliban na lang, magpapalagay kayo elevator. Ngayon, kung ayaw nyo pa sa baba matulog, lakihan nyo yung sala. Abangan nyo na ng toilet, abangan nyo na ng mga tubo-tubo for lababo. Para kung tumanda ka, di ka na makakiyat, doon ka magkwarto. Parang hindi ka tatanda, wala ka man ng lugar sa baba. Yung mga ganun, hindi mo ba iniisip at paghandaan mo yan? Unahan mo yung problem. Importante. Proverbs 15:22, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan.
Ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. May plano ka. Alam mo, darating ang panahon, magre-retire ka. Yan naman kung nagkatrabaho ka man lang, no? Magre-retire ka, mawawala ka ng income. Paano ka na ngayon mabubuhay? O 60, 62, nag-retire ka na. Kung mabuhay ka pa hanggang 95, marami ka pang kailangan gastusin on, ha? So, meron ka ba man lang na investment? Meron ka bang may placement ka ba? O kaya man lang, meron ka bang binili kahit kaprasong bukid na kikita? O may binili ka at ipinondar kahit isa o 2 pintong apartment na kumikita yung renta noon, wala ka ng income, doon ka ngayon kukuha ng mga panggastos mo. Kailangan magplano. At mga kapatid, hindi sapat na ang plano mo na Social Security ay mga anak. Hindi. Salamat. Mabuti kung itaguyod ka na yung anak. Pero kung ang napangasawa niya ay impacta, paano? Di ba 99% ng napapangasawa ng mga anak natin, mga impacta. Sa tingin ng biyanan, ha? Paano na? Iniasa mo doon? Kumisa nga, sarili mong anak, masama ugali. Kung mabuti ugali ng anak mo, may napangasawang masamang ugali. Kaya dapat may iba ka pa mga plano sa buhay. Yan naman kung gusto mong hindi ka nag-aalala kung kailan matanda ka na. Huwag mong ilagay sa kamay ng iba ang iyong kapakanan. Kailangan may paghahanda. Proverbs 21:5, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. So, over time, you build something na maaasahan mo pagdating ng panahon. Nang ibig sabihin lang naman mga kapatid, magsikap. Yung hirap ka, busy ka, nagtatanim, nagsisikap in the first 40 years of your life, magandang foundation yon at magandang pangitain na baka sa next 40 years of your life, kung pakakabain pa ng loob ng Panginoon ang iyong buhay, ay maginhawa ka naman. Pero pag inuna mo saya, inuna mo ang sarap, estudyante ka, puro ka absent, nagtatrabaho ka, puro ka lakwatsa, puro ka gastos, millennial ka, ang pera mo nasa gadget lahat, na every 2 weeks may bago, palit ka ng palit, wala kang savings, anong inaantay mong kinabukasan? Pagtanda mo ba, makakain mo yung mga model 72, 75, 93, ng kung ano-anong gadget? Ecclesiastes 9:10, ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Naghahanap buhay ka? Maghanap buhay ka with feelings. May tindahan ka? Improvein mo para malaki ang benta. Hindi lang yung magbasara ka at magbukas ng tindahan araw-araw, walang improvement. Lagyan mo ng feelings, ng passion, para marami kang kitain, marami kang maimpok. At pag meron ka nun, less ang iyong worry. Ecclesiastes 3:22, kaya naisip kong walang pinakamabuti sa tao kundi pakinabangan ng kanyang pinagpaguran. Ito ang ating bahagi. Ito ang parte natin. Ito ang ating benepisyo sa buhay. Una, magpagod ka. Tapos, pakinabangan mo ang iyong pinagpaguran. Huwag mong pakinabangan ang pinagpaguran ng iba. Ganun, magpunter ka. Proverbs 10:4, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop. Ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Yung pag nagkapera ka, gastos ka agad. Wala ka lang ang trabaho, umaasa ka lang sa magbibigay sa'yo. Pag nahipo mo yung pera, lipad ka agad, gastos. Bukas, wala na naman. Ito yung nagbibigay sa'yo, ay nasa gasaan ng tren. Paano na? Lalo kung tren dito sa Maynila ang nakasagasa sa'yo, hindi naman nasagasaan ka dahil sa bilis ng tren, kundi sa bagal ng tren, 3 araw na nasa ilalim ka pa. Kaya talagang tiyak na mamamatay ka. Tapos puro pakalawang, natetano ka pa. Yun ang ikinamatay mo. Kaya sabi, kailangan huwag kang tatamad-tamad. Ang daming tao, umaasa lang sa iba. Inaasang abutan, inaasang bigyan. Ang dapat ganun lang yung sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang may sakit. Pag hindi ka any of the three, dapat kumikita ka ng kinakain mo at sobra pa. Kasi darating ang panahon na wala kang trabaho, walang kita, may bagyo, walang panahon gumawa ng pera, dapat meron ka nakaimpok. Para mabawasan ang pag-aalala, dapat magsikap at magtanim. Kasama na niyan, mag-impok,
At magtanim sa human relations, makipagmabutihan sa kapwa. Tatanda ka, magkakasakit. Minsan madudulas ka, hindi ka makabangon. Minsan nadaganan ka ng nahulog, nabubong. Kaaway mo yung kapitbahay mo. Sino ang aasahan mong tutulong sa'yo? Ang tao na nag-iisip. Alam mong pwedeng dumating ang panahon na kahit malakas ka, maaksidente ka. O may pera ka pero biglang ngalasin ang mga negosyo mo at mawala ang pera mo. O magkaroon ka ng mga sakit. Kung matalino kang tao, makikipagkasundo ka, hindi ka makikipagkagalit sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. Kasi dun ka aasa ng tulong sakaling di mo makayang tulungan ang iyong sarili. Isang malaking kamangmangan ang makipag-away sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. Kasi paano ka pag nangailangan ka ng tulong? Dapat mabait, mabuti, kahit peke ng konti. Kesa yung totoong-totoo ka, pero ang katotohanan mo, ang sungit-sungit mo, ang bangis-bangis mo, itago-tago ba ng konti yan? Magpanggap ka ng konti. Magbait-baitan ka man lang kung hindi ka tunay na mabait. Para naman, hindi gagawa ng masama ng kapitbahay, kundi baka gawan ka pa ng mabuti. If we come to terms with our mortality, with our weaknesses, with our limitations, we will be wise enough to invest in human relations. Kasi kahit may pera ka sa bangko, kung na-paralyze ka bigla, hindi ka makaka-withdraw. Somebody has to do it for you. Pag na-hospital ka na, hindi ka na makakita, na puro tubo na yung leeg mo, nakatali ka na halos sa kama, hindi ka makapagbilang ng pera kahit may pera ka. Somebody has to do it for you. Kailangan meron ka mga tao sa paligid mo na pinakikisamahan, pinakikitunguhan ng mabuti, at ipasa Diyos mo na gagawang kanila ng mabuti sa panahon na pangangailangan mo. Ecclesiastes 11:4, ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapag-ahasik ng kanyang binhi, at ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makapag-aani. Sa agriculture, ang ibig sabihin lang, kung lagi kang natatakot na baka bumaha, bumagyo, humangin, umulan, hindi ka na nga magtatanim noon. At sa human relations, ganun din yon. Kung lagi kang natatakot na baka gawan ko to ng mabuti, hindi naman ako suklian. Baka pautangin ko to, hindi magbayad. Baka bigyan ko to, hindi naman ako bigyan pag ako nangangailangan. Baka mahalin ko to, tapos hindi naman ako mahalin. Pag lagi ka nalang inisip mo, wala ka talagang gagawing mabuti. Kailangan marunong ka ring mag-isip, bawasan ang mga risk, at makipagsapalaran with calculated risks. Yun talaga yung buhay. Pero pag hindi ka nagtanim, definitely hindi ka aani. Hindi lahat ng nagtatanim umaani ng itinanim, pero kung minsan sa iba umaani, hindi niya inaasahan, doon pala manggagaling yung pagpapala. Dito ka nagtanim, doon ka umani. Minsan din naman, may tanim talaga, hindi ka nakakaani kasi binabagyo talaga, binabaha. Pero pag nagpadala ka sa ganong takot, kahit kailan, hindi ka na magtatanim, definitely, wala ka nang aanihin. Marunong ka dapat ng ganon. Proverbs 6:6-8. Ito'y para sa mga tamad, yung mga masisipag, hindi na kailangan makinig nito. Pwede muna kayo mag-text ng konti. Pero dahil maraming tamad, makinig kayo. Proverbs 6:6-8. Tingnan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay nila yung masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan nila'y iniipon kung panahon ng anihan. Ganda naman talaga mga langgam, busy-busy. At sa mga agricultural places, pagka talaga anihan, nandun lahat ng langgam. Pag may nalaglag kang buto, nalaglag kang prutas, hinahakotan nila yan. Kahit 5 beses kasi laki ng katawan ng langgam yung buhat niya, buhat-buhat niya yon. At pagkatapos, bulungan ng bulungan. Sa may pagkain, sa tayo may makukuha, bulungan ng bulungan. Hindi katulad ng maraming tao, bulungan ng bulungan. Uy, ano na latest na chismis? Sila bulungan ng bulungan, nagbibigay ng tip kung saan may makukuha ang pagkain, anong magagawa. Importante.
Ang sipag nga ng langgam, maglaglag ka lang ng kaunting pagkain sa sahig, ando na sila. Sa sila nang galing. Nakaabang ng nakaabang. Hindi sa chismis. Nakaabang sa oportunidad. Kaya sabi, hoy mga batugan, matuto kayo sa langgam ha. Walang mga leaders yan, walang organizational chat, walang mga PERT CPM yan, walang mga seminar. Pero ang sipag. At pag dumating ang bagyo, ang ulan, ang baha, nakaligpit sila sa mga bahay nila, may nakaimbak silang pagkain. Parang yung woman of Proverbs 31, she can laugh at the days to come. Imagine you can laugh at the days to come. Ay, enrollment na. May pang-enroll ako mga anak. O, di ba? Uy, magkakasakit ka. May pera tayo, may insurance tayo. Yun ang matitinong tao. Hindi, naku, magkakasakit tayo. May agastos na, worried. Wala kasing tanim. Walang aanihin. Sabi, mabuti pa yung langgam. Gayahin nyo. Ang liit ng utak noon. Di ba? Pero bakit ang talino? Sayang naman yung utak na ang laki-laki. Ang bigat-bigat dalhin. Tapos walang laman. Ang laman pa, mga kung ano-anong negative things. Proverbs 11:27, kung mabuti ang hangarin, ikaw ay gagalang. Kapag humahanap ng gulo, yun ay masusumpungan. Ibig sabihin lang, kung anong ginagawa mo, yun ang aanihin mo. Gusto mo ng gulo? Magkakagulo. Gusto mo ng katahimikan? Magkakatahimik. Kung gusto mong igalang ka ng iba, gandahan mo ang iyong buhay. Ecclesiastes 10:12, ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan, ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. Kasasalita, kaya napapahamak ang tao. Kadadaldal, kabubulong, kachichismis, karareklamo, maririnig ng iba, lalaki ang gulo. Kaya dapat ang tao marunong magkontrol ng bibig. Lalo't kung hindi ka tiyak na ikaw ay pantas, marunong, magaling, mas mainam manahimik. Kasi ang may mga tao na tuwing bubuka ang bibig, nag-aani sila ng problema. Dapat by now, alam mo na yun, kapatid, kaibigan, kung anong bunga na yung pagsasalita. Tigil-tigilan ang kadaldalan na walang kinakauwian, kundi problema at gulo. At paano maiwasan ang pag-alala? Maging abala. Pag-abala ka, una, sa ginagawang mabuti, bubunga yun, kaya mababawasan ang pag-alala mo. At may pangalawa pang pagiging abala, yun ay magsaya ka para hindi lungkot ang pumasok sa iyong isip. Proverbs 6:9-11, hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalik ako sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga, at paghalo-kip-kip. Samantalang namamahinga ka, kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Sige, magtulog-tulog ka, maghalo-kip-kip, magkuyakoy, magpabanjing-banjing, magpa-text-text, magpa-games-games ka, sige. Sabi ganon, huwag ka magtrabaho, maglaro ka na maglaro. Pero habang ginagawa mo ang lahat ng yan, unti-unti na ginagapang ka ng kahirapan at gigisi ka na lang isang araw, super hirap mo na. 2 Thessalonians 3:11-12, binanggit namin ito dahil nabalitaan naming may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Tingnan niyo ang katabi niyo. Mga nasa likod, nasa harap. Tayo ba ito? Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, talagang ginamit na ang pangalan ng Panginoon ha, mahigpit naming inuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi, huwag yung ang inaatupag nyo, buhay ng may buhay, makialam kayo sa buhay ng may buhay. Kung kailan ang birthday ng isang artista, sino na bang asawa kayo ni ganitong artista, huwag nyo nga pakialaman yan kasi hindi yan pagkakaperahan. Ang atupagin nyo, sabi ganun, maghanap buhay kayo. At liban nila kayo sobrang bata, sobrang tanda o may sakit, huwag kayong umasa sa iba. Aba, may nabalitaan pa ako. OFW.
Namatay na ang ina. Ang tagal na. Kasi hindi siya umuwi. Hindi sinabi ng mga kapatid. Bakit? Para huwag tumigil magpadala si OFW ng perang pampagamot at panggastos ni nanay. Ang tagal na palang naagnas. Namatay na yung nanay, padala pa siya ng padala ng pampagamot. Niloloko ng mga kapatid. Sinabi, huwag kayong aasa sa iba. At huwag tayong sobrang umasa sa mga OFW. Kailangan pa bang ulit-ulitin? Hindi naman madaling kitain yung pera nila. Na ang pera naman nila, sweldo lang, constant, yun lang. Pag nagpadala sa iyo sa ganitong petsa, ibig sabihin na susunod yan sweldo sa ganong araw. Tapos kalagitnaan, susulat ka na naman, tatawag ka, text ka, may hihingin ka. Bakit? Hindi pa siya sumusweldo. Saan mo siya pakukuhanin ng pera? Tapos, uutang para magdebu, uutang para mag-birthday, mag-party, mag-baile, mag-inuman. Ang inuutang mo lang dapat yung pampuhunan na pinag-aralan mo, natutubo. Kikitain mo yung pambayad sa utang. Pero yung uutang ka para lamang pang-arte, pang-gastos, isang malaking kabaliwan. Tapos iba yung nagbabayad. Laging gusto mo gadget na ganito, gusto mo ganung original pa, gusto mo pa branded. Bakit kinita mo na ba yan kung hindi pa? Nakarating ka na ba sa Divisoria? Doon ka mamili, ha? Kung wala ka pang masyadong kinikita. Huwag na gusto mo pa doon sa mga mamahalin. Deserve before you desire. Yung ang porma-porma mo, branded ang mga damit, branded ganyan, tapos wala ka namang income, saan mo kinuha yun? May ibang nagbayad. It is ungodly. It is not good. Kaya yung matinong babae sa Proverbs 31, sabi sa verse 18, she knows when to buy or sell, and she stays busy until late at night. Yun yung babaeng who can laugh at the days to come. So marami na tayong sinabi tungkol sa pagtatrabaho, pagtatanim, paggawa ng mabuti para huwag mag-alala. Di ba? Yun ang topic natin, para huwag mag-alala. Meron pa namang isang para huwag mag-alala, maglibang. Tagalog ito ha, hindi yung Bisayang maglibang. Maglibang, magsaya. Kailangan din yun, mahalaga yun. Lalo't kung hindi mo nun uutangin, o hihingin yung panglibang na Tagalog, ha? Yung mga Bisaya lang nakakaintindi ng joke. Ecclesiastes 5:18, ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Nararapat lamang na kumain, uminom, at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito ang ating bahagi. Sabi, alam mo, huwag mo kakalimutan na magsaya, maglibang, uminom, kumain. Lalot, pinagpaguran mo naman yon, bunga ng pagod mo. Huwag kang puro dusa, puro hirap. Puro rin dapat mag-enjoy sa buhay para balanced. Ang buhay parang bangko. Pag nag-deposit ka ng maraming saya, sa oras na hindi ka masaya at malungkot ka nga, pwede kang mag-withdraw doon sa mga na-deposit mo noon. The many happiness and joys and pleasures you've had in life can strengthen you in times of sorrow. Naka-deposit kasi yon. Mag-deposit kayo ng kaligayahan sa puso nyo. Enjoyment, basta hindi ninanakaw. Ecclesiastes 6:9, mabuti pa ay masyahan sa anumang kalagayan kaysa mangarap ng di naman makakamtan. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. So isa pang itinuturo, learn to be contented with what you can afford. Kesa isip ka ng isip ng di mo naman kaya, hindi mo abot, enjoyin mo yung kaya at abot mo ngayon. Ecclesiastes 8:15, kaya para sa akin, ang tao ay dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya ay nabubuhay at nakapagpapagod sa mundong ito. Punctuate your days of work with pleasure, with happiness, with mini vacations. Reward yourself and people who help you with pleasure, with happiness, with joy. It is very godly. Marami kasi mga tao, akala nila pag maka-Diyos ka, puro ka na pagpepenitensya, paghihirap, pag-aayuno, pagdurusa. No! God loves us. God is kind. Kaya lang niya tayo pinagtatanim para tayo umani. Hindi tayo parusahan. Kaya kung nagtatanim ka na, dapat umani ka. Mga kapatid, huwag niyong aagawan yung taong umaani ng tanim niya. Minsan sabi ko,
ang sarap-sarap naman ng buhay niya, laki-laki ng kita ng tindahan niya. Kasama ka ba nung ipinandar niya yon? Na ang tinda lang niya, 1 pirasong lumpia. After 1 week, 2 pirasong lumpia. Ngayon, isa na siyang lumpia queen. Tapos gusto mo ngayon makihalo sa kinikita niya, kasama ka ba niya sa hirap? So, dapat pinagpaguran mo yan. Importante, na payagan natin yung mga nagtanim noon na anihin nila yung tanim nila. Huwag kang makiani. Kung pamisa-misa, nabibigyan-bigyan ka, salamat. Huwag kang maiinggit sa mga taong, ang laki ng negosyo niya, ang laki na ng kita niyang, pinsan niya na yan. Yung may inggit-inggit. Pero pinaghirapan nila yon. Deserve nila yon. Do not covet what is not yours. Kaya halimbawa, mga anak, tanim kayo ng mga magulang nyo eh. Dapat paanihin nyo sila. Kasi tanim kayo. Mga manugang, yung napangasawa ninyo, tanim nyo ng magulang niya, ng biyanan nyo, paanihin nyo yung biyanan nyo. Yung mga magulang nyo rin, paanihin nyo rin. Lahat ng tumulong sa inyo sa inyong buhay, kaya sino pa yon, kaya malaki o maliit na tulong, kailangan pagkaya nyo na salang bigyan ng ani, paanihin nyo. Kasi tanim kayo eh. Yun ang kalooban ng Diyos, ang itinanim, inaani. Napakasama yung wala kang utang na loob. Yung tinaniman ka, wala man lang mapitas sa'yo. Wala man lang mapakinabang sa'yo. Samantalang binigyan ka ng pagod, hirap, lahat-lahat. Ganun ang taong makadiyos at desente. Lahat ng tumulong sa'yo, tutulungan mo rin. Lahat ng naghirap sa'yo, susuklian mo. Ibayo pa doon kung kaya mo pa. Ganun ang pagiging makadiyos. So matapos mong magtanim, mag-invest, magplano, ipasa Diyos ang lahat. Nagawa mo na yung dapat mong gawin. Halimbawa, nagtanim ka ng buto, huwag mo hukayin bukas para tingnan kung tumutubo. Diyos ang magpapatubo. Pero ikaw magdidilig, ikaw mag-aalaga. So, ipasa Diyos mo na pag nagawa mo na yung balak mo. Katulad na marami mga magulang, paano kaya lalaki ang anak ko, lalaki kaya ang matino? Habang bata, turuan mo ng turuan, at pagkatapos bahala na sa kanya ang Diyos. Nagtanim ka na eh. Sabi sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So huwag ganun problemahin yung pagiging old niya. Nataniman mo nung young, yun ang magiging siya. 99% of the time. So, imbes mag-alala ka kung paano siya lalaki, palakihin mo ng tama ngayon. Yung first 10, 15, 20 years ng bata na nasa piling mo, taniman mo ng lahat ng mabubuti, sipag, kabaitan, pagiging makadiyos, makatao, at pagkatapos nun, pawalan mo na, magbubunga na yung itinanim mo. Pero kung itinanim mo, pinabayaan mo, negative, sinindak mo, tinakot, ginawa mo, dinepress mo yung bata, may bunga din yan. At aani ka rin yan. Kasi yun ang tanim. Ang itinanim, inaani. Psalm 23, 1-3. You, Lord, are my shepherd. I will never be in need. You let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water, and you refresh my life. So, yung Panginoon, dinadala niyo ako sa mga luntiang mga damuhan, dinadala niyo ako sa mga payapang batis, at hindi lang yun physical, very especially mentally. Let the Lord take you, your thoughts, your brain, to realms of peace, of serenity, of rest. Mental discipline yan, and let the Lord lead you. Proverbs 3, 5-6. With all your heart, you must trust the Lord and not your own judgment. Always let Him lead you, and He will clear the road for you to follow. Laging kasama ang Panginoon. Pangungunan niya, pagtuturo niya. Proverbs 31:25. The woman who is full of wisdom, she is strong and graceful, as well as cheerful about the future. She is not scared of the future. She is cheerful about the future. Why? Because she planted in time. Kung anong dapat itanim, itinanim niya. Nag-iintay lang siya lagi ng ani. At kung umaani siya ngayon, nagtatanim pa uli siya sa iba, para bukas may iba na naman siyang aanihin. Philippians 4, 6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip,
Hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng mananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo. Peace of mind is a mental state. It's a mindset. It's a way of thinking. But you can have peace when you do what you can and then leave the rest up to God. Dear Lord, we thank you that you are our Father, that you love us and you care for us, and you know what's happening in our lives. Alam niyo, Panginoon, ang alalahanin, mapagabang, tumatakot sa bawat isang anak mong narito. Hindi ito lingid sa inyo. Isinusuko namin sa inyo ang aming mga alalahanin, ang aming mga takot, at kasabay nun, isinusuko namin sa inyo ang aming lakas, ang aming time, talent, and treasure para kami mapangunahan mo to invest, to plant, to do the right thing, and then to leave the rest up to you. May party kami, may party kayo. We are partners. So God, thank you that you are our partner in making our life beautiful, complete, peaceful, and fruitful. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang makahulugan ng lahat ng ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Bow before the Lord, spend some time in prayer and reflection as the Lord leads you to operationalize all of these ideals in your daily life. Father, continue to teach and touch your people.